Kapag ayaw sa'yo ng babae, hindi mo kailangang pilitin. Kailangan mo lang iparamdam sa kanya na mali siyang hindi ka pinili. Kasi minsan hindi naman talaga ayaw sa'yo ng babae. Hindi ka lang niya naramdaman. Hindi mo lang naparamdam sa kanya yung spark na nagpapatibok sa puso ng kahit sinong babae. At ngayong video, pag-uusapan natin ang unang 4 sa 12 paraan kung paano mo maaakit ang babaeng ayaw sa'yo. Nang hindi mo kailangang magmakaawa, mangulit, o maghabol. Ito ang mga dark charm tactics na ginagawa ng mga lalaking hindi gwapo. Pero laging may babaeng bumabalik. Kaya kung handa ka na, umupo ka lang dyan. Dahil pagkatapos nito baka siya pa ang maunang mag-chat sa'yo. Alam mo yung pakiramdam na gusto mo siya, pero parang invisible ka sa kanya. Parang kahit anong effort mo. Good morning. Kumain ka na. Ingat ka ha. Wala lang sa kanya. Habang siya todo-todo mag-reply sa iba. At ang masakit, ikaw pa yung laging available. Ikaw yung nag-a-adjust. Ikaw yung nag-aantay. Pero siya parang wala lang. Doon mo mapapaisip, anong mali sa akin? Hindi ba ako sapat? Bakit parang mas gusto niya yung mga lalaking wala namang pake sa kanya? Pero ito ang totoo. Hindi problema ang pagiging mabait. Ang problema, mali ang pagkakagamit mo sa kabaitan mo. Kasi sa utak ng babae kapag masyado kang predictable, masyado kang available, nawawala yung tinatawag na mystery. At doon din nawawala yung attraction. Ganito yan. Isipin mo ang attraction parang apoy. Kapag palagi kang nandyan parang apoy na palaging may tubig, hindi tutuloy sa pagliyab. Kailangan ng hangin, ng space, ng init na sakto lang para magliyab ng matindi. At kung gusto mong akitin ang babaeng ayaw sa'yo, hindi mo kailangan magmakaawa, kailangan mo lang laruin ng tama ang apoy. Ang mga babae hindi naakit sa kung sino ang pinaka nag-i-effort. Naakit sila sa lalaking may presence pero hindi desperado. Gusto nila yung lalaking kaya nilang isipin, yung hindi nila mabasa. Yung nakikita nilang may sariling mundo kahit wala sila ron. Sabi nga sa hugot ng modern dating, kapag hinabol mo siya, tatakbo siya. Pero kapag tumigil ka, mapapaisip siya. Paraan mirror 1. Magiging misteryosong lalaki, less talk, more impact. Ang unang paraan, huwag mong ipakita lahat. Ang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki kapag gusto nila ang babae, pinubuhos agad lahat, kinukwento lahat ng buhay nila, nilalagay lahat ng emosyon sa chat. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging bukas na libro para mapansin. Ang gusto ng babae ay lalaking may lalim, yung tipong tahimik pero ramdam mong may kakaiba. Yung hindi nagmamadaling ipakita kung sino siya, kasi confident siya sa sarili niya. Psychologically, ang mystery ay nagtitrigger ng curiosity hormone sa utak ng babae. At kapag curious siya sa'yo, doon nagsisimula ang attraction. Example, imbes na mag-chat ka ng kumain ka na, araw-araw minsan huwag ka munang magparamdam. Tapos kapag nagparamdam ka, simple lang. Natawa ko kanina, bigla kitang naisip. Boom. Hindi mo siya tinanong pero pinaisip mo siya para undertour. Ipakita mong may sarili kang mundo. Ang isa sa pinaka-turn-off sa babae ay yung lalaking walang sariling buhay, yung parang lahat ng oras nakatutok lang sa kanya. Ang babae, gustong maka-experience ng adventure, hindi ng routine. Kaya kung gusto mong ma-attract siya, magkaroon ka ng buhay na hindi umiikot sa kanya. Mag-focus ka sa sarili mo, sa career, fitness, passion, barkada, goals. Kasi ang lalaki na may direksyon, nagiging magnetic. Kahit ayaw pa siya noong una, mapapaisip yung babae. Bakit parang okay siya kahit wala ako? Bakit parang ang daming nagkakagusto sa kanya? At doon na pumapasok yung tinatawag na reverse attraction. Kasi kapag nakikita ng babae na fulfilled ka kahit wala siya, nagiging challenge sa kanya kung paano siya magiging parte ng mundong yon. Parang amusement park. Kung boring ang rides mo, walang papasok. Pero kung exciting, kahit ayaw nila noong una, gusto nilang subukan. Para ang thermometer. Gamitin ang katahimikan bilang lakas. Isa sa pinaka-underrated na diskarte sa modern dating, tahimik na confidence. Hindi mo kailangang laging magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipilit kung sino ka. Ang tunay na karisma nararamdaman, hindi sinisigaw. Kaya kapag sinabihan ka ng babae ng, hindi kita type. Huwag mong sagutin ng, bakit? Ano bang kulang sa akin? Umiti ka lang. Tumingin ka sa kanya at sabihin mo, ayos lang, hindi mo pa lang ako kilala. Ganon lang. Simple. Pero nakakagulo sa isip ng babae yan. Kasi hindi siya sanay na may lalaking hindi naapektuhan. At ang hindi niya mabasa, yun ang nagiging interesting. Minsan, yung hindi nagsasalita, siya yung pinakamaingay sa isip ng babae. Para under water, ipakita mong marunong kang umalis.
Ito yung pinakamalakas sa lahat ng paraan. Ang kakayahang umalis kapag hindi ka pinahahalagahan. Hindi mo alam kung gaano kalakas to hanggang hindi mo nagagamit. Kasi karamihan sa mga lalaki, kahit binabaliwala na kapit pa rin. At kapag ganun, nawawala ang respeto ng babae. Pero kapag nakita niyang kaya mong lumayo, kahit gusto mo siya, doon siya magugulat. Doon niya marirealize, hindi ko pala kontrolado tong lalaking to. At yung realization na yon, yun ang nagsisimula ng attraction. Ang utak ng babae ay na-activate kapag may nawala. Kapag may nawala, doon niya nararamdaman ang halaga. Kaya kung marunong kang mag-walk away ng may dignity, mas malakas yan kaysa sa kahit ilang good morning chat. Ngayon isipin mo, kung kaya mong pagsabayin ang pagiging tahimik, misteryoso, may sariling mundo at marunong umalis, ano pa ang rason para hindi ka mapansin? Kasi sa totoo lang, hindi problema kung ayaw niya sa'yo ngayon. Ang totoong tanong, pag nagbago isip niya, nandyan ka pa ba? O iba na ang gusto niya pero ikaw pa rin ang nasa isip niya? Ang babae hindi naakit sa mga salitang magaganda. Naaakit siya sa mga lalaking marunong manahimik sa tamang oras. At marunong umalis sa maling tao. Minsan hindi mo kailangang habulin ang babae para gusto ka niya. Kailangan mo lang matutunang laruin ang emosyon niya. Hindi sa masamang paraan kundi sa paraan na maramdaman niyang ikaw yung lalaking iba sa lahat. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng babae naaakit sa itsura o pera. Marami sa kanila naaakit sa vibe. Sa lalaking may confidence, presence at control sa sarili. Kaya kung gusto mong maramdaman niya ang pagkawala mo kahit wala kayong label, ito ang parte na hindi mo dapat laktawan. Naranasan mo na bang dumating sa point na ginagawa mo na lahat, pero wala pa rin? Na parang kahit anong good guy move mo, hindi siya naaapektuhan? Ginawa mo na lahat ng gusto niya, tinulungan mo na, sinamahan mo na, pero sa dulo iba pa rin ang pinili niya. At dun ka mapapaisip, siguro kasi hindi ako bad boy style. Siguro kasi boring ako. Siguro kasi masyado akong mabait. Pero ang totoo, hindi mo kailangang maging bad boy. Ang kailangan mo lang intindihin kung paano gumagana ang attraction sa utak ng babae. Kasi attraction, hindi yan logic. Psychology yan. Hindi niya alam kung bakit naaakit siya. Basta nararamdaman niya lang. Ang masakit kasi, kapag gusto mo siya, nagiging mahina ka. Lahat ng ginagawa mo base sa takot na baka mawala siya. Kaya ang ending, nawawala yung aura mo bilang lalaki. Tandaan mo to, hindi mo kailangang iparamdam na gusto mo siya agad. Iparamdam mo muna na hindi ka kailangan. Kasi ang mga babae gustong maramdaman na may challenge. Gusto nilang mapaisip kung gusto mo ba sila o hindi. At kapag nagkaroon ng uncertainty, doon nagsisimula ang attraction. Paraan number 5, magbigay ng controlled attention. Ito yung art ng pagbibigay pero may limit. Hindi mo siya binabaliwala, pero hindi mo rin siya nilulunod sa atensyon. Sa psychology, tinatawag tong intermittent reinforcement. Ito yung technique kung saan binibigyan mo siya ng emotion minsan, tapos binabawi mo. At dahil hindi niya alam kung kailan ulit, mas naa-addict siya. Example, sa halip na lagi kang nagre-reply agad, minsan pa-delay ka ng konti. Kapag nag-chat siya ng hi, huwag mo agad sagutin. Hintayin mo muna ng ilang minuto or oras. Pag nag-reply ka, casual lang. Uy, sorry, may inaasikaso lang ako kanina. Anong meron? Simple pero ramdam niya. Busy ka, may sarili kang mundo. At dun niya mararamdaman na hindi siya priority. Pero gusto niyang maging isa, parang kape. Kapag araw-araw mo siyang iniinom, nawawala ang gana. Pero kapag minsan lang, dun mo siya hinahanap-hanap. Hindi mo kailangang magparamdam palagi. Minsan mas nakakapanabik yung mga bigla kang naaalala. Paraan number 6, mag-trigger ng curiosity sa social energy mo. Ang isang malakas na pang-akit sa babae ay yung may social proof ka. Yung nakikita niyang gusto ka rin ng iba o respected ka ng mga tao sa paligid mo. Ang babae, natural na nakit sa lalaking validated ng environment. Kasi instinct nila yan. Gusto nilang piliin yung lalaki na valuable sa grupo. Kaya kung gusto mong akitin siya kahit ayaw niya sa'yo dati, ipakita mo yung social energy mo. Lumabas ka, makihalubilo, tumawa. Mag-post ng mga bagay na masaya at productive ka. Hindi mo kailangang ipakita na moving on ka. Ipakita mo lang na masaya ka kahit wala siya. Example, mag-post ka ng photo na kasama mo barkada mo. O nasa lugar na gusto niya, pero huwag mo siyang itag. Hayaan mong siya mismo ang makakita. Kapag nag-scroll siya at nakita niyang masaya ka, mapapaisip siya, ba't parang ang saya niya kahit hindi ako kasama? At dun nag-uumpisa ang emotional dissonance. Yung feeling na gusto niyang alamin kung anong meron sa'yo ngayon, parang pelikula.
Kung may twist sa kalagitnaan, hindi mo mapigilang tapusin. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon niya. Minsan sapat na yung makita niyang mas masaya ka kahit wala siya. Para under 7, gamitin ang contrast effect. Ang attraction ay mas tumataas kapag may contrast. Kapag may pagkakaiba sa mga ugali mo, kung puro kabaitan lang ang pinapakita mo, magiging predictable ka. Pero kung minsan may playfulness, minsan may serious side, nagiging mas interesting ka. Ang utak ng tao naaakit sa unpredictability. Kaya kung gusto mong mapaisip siya, huwag kang linear. Minsan tahimik ka, minsan witty, minsan sweet, minsan aloof. Minsan chatty, minsan busy. Sa ganitong paraan, hindi niya alam kung saan ka lulugar. At ang hindi niya ma-figure out, yun ang gusto niyang alamin. Example, kapag nag-chat siya at nag-open ng topic, huwag mo agad sabayan. Minsan sagutin mo ng may humor. Seryoso ka dyan? Akala ko ready ka sa asaran mode ngayon. Tapos pag natawa siya, bigla kang mag-shift ng tone. Pero seryoso ha, proud ako sa'yo, keep it up. Boom. 2 emotions in 1, laugh and warmth. Yan ang tinatawag na emotional roller coaster na nakaka-addict. Hindi siya mahuhulog dahil sa kabaitan mo. Mahuhulog siya dahil hindi niya alam kung paano mo siya pinapakilig. Paraan Turnkey. Ipakita mong marunong kang mag-control ng emosyon. Isa sa pinakamakapangyarihang pang-akit ay hindi galing sa looks, kundi sa emotional control. Ang lalaking marunong magpigil, marunong magtimpi, marunong umintindi, siya yung may aura ng emotional maturity. Ang babae gusto ng lalaking hindi nadadala ng emosyon. Yung kahit mainit ang usapan, kalmado pa rin. Yung kahit hindi siya pinansin, hindi nagwawala. Kasi sa totoo lang, kalmado ang bagong alpha. Example, kapag hindi siya nag-reply, huwag mong i-double text. Kapag nakita mong nag-like siya sa story mo pero hindi nag-chat, huwag mong i-stalk. Kalmado lang. Kasi yung hindi affected vibe na yan, mas nakakaapekto kaysa sa mga lalaking, pansin mo naman ako please. Parang tubig, kapag kalmado, malinaw. Pero kapag nagpa-apekto sa alon, nagiging magulo. At walang babae ang naakit sa lalaking magulo ang emosyon. Ang lalaking marunong magtimpi, hindi mahina. Siya yung marunong pumili kung saan siya magiging totoo. Ngayon isipin mo lahat ng 4 na iyan, kapag sabay-sabay mong ginagamit, hindi lang attraction ang mabubuo kundi connection. Kasi ang babae, hindi basta-basta naaakit sa looks, naakit siya sa emosyon na nararamdaman niya kapag kasama ka. At kung kaya mong kontrolin yon, ikaw ang lalaki na hindi niya basta makakalimutan. Dahil sa totoo lang, minsan ayaw ka ng babae hindi dahil hindi ka niya gusto, kundi dahil hindi pa niya nararamdaman kung sino ka talaga. Ang tunay na malakas na lalaki, hindi yung marunong maghabol, kundi yung marunong maghintay at marunong magpigil. Habang alam niyang siya pa rin ang maiisip ng babae sa huli, ang pinaka nakaka-addict sa isang lalaki, hindi ang gwapo, hindi ang mayaman, kundi yung lalaking marunong iparamdam pero hindi nagsusuma mo. Yung tipong hindi mo kailangang tanungin kung seryoso, kasi ramdam mo. Pero kapag nawala siya, hinahanap mo. Ito na yung level na hindi mo na kailangang mag-chat o magpakita, kasi siya na mismo ang maiisip kung bakit kanya binitiwan. Sa totoo lang, mahirap talagang akitin ng babaeng ayaw sa'yo. Kasi minsan kahit anong gawin mo parang may pader, parang kahit gaano ka ka-effort, hindi niya pa rin nakikita ang halaga mo. Pero may mga lalaki, kahit hindi sila ang type ng babae, unti-unting nahuhulog yung babae sa kanila. At ang tanong mo siguro, paano? Simple. Hindi sila nakipaglaban para mapansin. Ginamit nila yung psychology at emosyon ng babae laban sa kanya. Sa paraang natural, hindi pilit. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Kailangan mo lang iparamdam kung gaano ka ibang klase. Kasi minsan ikaw yung laging nagbibigay. Ikaw yung palaging nandyan. Ikaw yung lagi niyang pwedeng balikan. Pero sa totoo lang, yung babaeng gusto mong akitin, hindi niya mararamdaman ang halaga mo hanggat hindi mo pinaparamdam na hindi siya sigurado kung nasa kanya ka pa ba. Kailangan niyang maramdaman yung emptiness ng pagkawala mo. At kapag naramdaman niya yon, doon niya marirealize kung gaano ka pala ka-importante. Paraan near 9, gamitin ang presence withdrawal technique. Kapag ayaw sa'yo ng babae, hindi mo kailangang mawala agad. Ang sikreto ay unti-unti kang maging misteryoso sa presensya mo. Huwag kang biglang mag-ghost. Mag-fade ka lang dahan-dahan. Kapag nasanay siya na lagi kang online or nagre-reply, unti-unti mong bawasan. Kapag lagi kanyang nakikita sa paligid, medyo lumayo. Kapag lagi kanyang naririnig, tumahimik ka sandali. Hindi mo siya iniwasan. Pinaparamdam mo lang ang kawalan mo. Example, kung dati araw-araw ka nag-update sa story, ngayon halos wala.
Pero kapag nag-post ka, may lalim, may vibe. Yung tipong mapapaisip siya, ano kaya nangyari sa kanya? Bakit parang nag-iba siya? At doon na nagsisimula ang psychological craving. Kasi sa utak ng babae kapag bigla kang nawala, naghahanap siya ng closure. At sa paghahanap niyang yun, doon niya marirealize na miss ka na pala niya. Ang pinakamasarap hanapin ay yung dati laging nandyan, pero biglang nawala ng walang paalam. Paraan siya Gurten. Ay trigger ang hero instinct sa kanya. Isa sa pinakamalakas na psychological switch sa babae ay tinatawag na hero instinct. Ito, yung natural desire ng babae na maramdaman na kailangan siya. Pero hindi sa desperadong paraan. Ibig sabihin, hindi mo siya tatawagan para magpatulong sa problema mo. Ang ibig sabihin nito, papatulugin mo sa utak niya yung pakiramdam na importante ako sa kanya. Example, kapag nagkwento ka, huwag mo lang sabihin okay lang ako. Sabihin mo ng may hint of vulnerability. May mga araw na nakakapagod din pero okay lang, sanay na. At kapag nag-react siya kahit simpleng, okay ka lang ba? Ngumiti ka lang at sagutin mo. Oo naman. Pero thank you, ha? Rare na yung may concern ngayon. Boom. Nararamdaman niyang special siya. Kasi siya yung pinasalamatan mo. Hindi mo siya niligawan pero naparamdam mong siya lang yung nakakaabot sa emosyon mo. Kapag naramdaman ng babae na siya lang yung nakakaintindi sa'yo, automatic nagbabond yung emosyon niya sa'yo. At doon nagsisimula ang attraction na hindi niya maintindihan. Ang babaeng nakaramdam na siya lang ang nakakaintindi sa'yo, mahirap nang makalimot sa'yo. Paraan number 11, i-mirror ang energy niya, pero with class. Kapag gusto mo ng babae pero ayaw niya sa'yo, ang instinct mo ay ibigay lahat. Pero ang dapat mong gawin ay salaminin lang ang energy niya. Hindi sobra, hindi kulang. Kung pa-cute siya, maging playful ka rin. Kung cold siya, maging cool din. Kung tahimik siya, huwag mo siyang pilitin. Ang tawag dito ay emotional mirroring. Isang subconscious tactic na nagpaparamdam ng familiarity. Ang babae na-attract sa kung sino ang nagre-reflect ng energy niya dahil sa utak niya parang may connection. Example, kung bigla siyang hindi nag-reply, huwag kang magpanik, huwag mong pilitin. Pag nagparamdam siya ulit, sagutin mo ng casual. Uy, akala ko nakalimutan mo na ako ah. Tapos emoji lang, witty, hindi needy. At dahil hindi mo siya sineryoso masyado, mas nagiging madali para sa kanya na bumalik sa vibe mo. Ang tunay na marunong umakma, hindi napipilitang magbago. Umaayon lang siya, pero hindi nawawala ang sarili. Parang sayaw, hindi mo kailangang hilahin ang partner mo. Sapat na yung sumabay ka sa ritmo niya. Paraan number 12 ay plant ang emotional memory. Ito na ang ultimate technique para tuluyang mahook siya kahit ayaw niya sa'yo noon. Ang tawag dito emotional memory planting. Ang ibig sabihin gumawa ka ng moments o linya na mahirap niyang kalimutan. Hindi kailangan grand gesture, pwedeng isang simpleng linya, eksena, o vibe na tatatak sa utak niya. Kasi kahit lumipas ang panahon, yung emotion na naramdaman niya noon, yun ang magpapaalala sa iyo sa kanya. Example, sa gitna ng tawanan niyo bigla mong sabihin, alam mo minsan yung mga taong hindi natin pinansin nung una, sila pala yung makakaintindi sa atin ng totoo. Tapos ngiti lang, no follow-up, no explanation. Hindi mo alam kung kailan niya maaalala yon. Pero isang araw habang naglalakad siya o nakahiga sa kama, bigla niyang maririnig yung boses mo sa isip niya at doon mo siya na-plant. Ang utak ng babae ay tumatandaan hindi sa salita, kundi sa emosyon na dala nito. Kaya kung kaya mong i-connect ang emosyon sa pangalan mo, kahit ayaw ka niya noon, hahanapin ka ng puso niya ngayon. Hindi mo kailangang lagi niyang marinig ang pangalan mo. Ang mahalaga kahit tahimik na gabi, ikaw pa rin ang naiisip niya. Ngayon, isipin mo lahat ng 12 paraan, mula sa pagiging misteryoso, hanggang sa presence withdrawal, hanggang sa emotional memory planting. Kung gagamitin mo ng tama yan, wala kang kailangang habulin. Kasi darating yung araw na siya mismo ang hahabol. Hindi dahil napilitan, kundi dahil hindi niya maintindihan kung bakit ikaw ang hindi niya makalimutan. Sa huli, hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo, kalmado, at marunong maglaro ng emosyon ng may respeto. Dahil minsan, yung babaeng ayaw sa'yo, ayaw lang niya sa lalaking hindi alam ang halaga niya. At kapag nakita niyang alam mo na, ikaw na yung lalaking gusto niyang makasama. Kung umabot ka sa punting ito, ibig sabihin seryoso kang nagbago. Kaya i-comment mo sa baba, hindi ko kailangang maghabol. At kung gusto mo pang matutunan ang psychology ng attraction, dark charm at emotional control, i-like mo itong video, i-share mo sa tropa,
at i-follow para sa mga susunod na Stoic Style Mindset videos natin. Ang tunay na diskarte ay hindi para ipilit ang gusto mo, kundi para iparamdam kung ano ang mawawala sa kanya kapag hindi kanya pinili.